Ma'am, ito na po ang problema natin. So far po sa earthquake, no, ito po lamang sa Sarangani, ang pinakahuling balita nga po namin, yung pong totally damage, umaabot na po ng 1,588. Major po na damage ay 1,774. Yung minor damage po ay 5,378. Dito po nga sa region na tinamaan po ng lubos nitong lindol. Ano po ang napag-uusapan nyo sa DepEd? Ano po ang gagawin doon sa mga talagang napinsala na, yung pwede pa magamit, at paano po ang pag-aaral ng mga bata? Opo. Manong Ted, yung figures nyo po, nagbabago po yan per day. Lalo na kasi tinitingnan po natin ng ating mga engineers na nandun, yung iba-ibang mga sitwasyon ng ating mga paaralan, no? Pero sa kasalukuyan po, yung mga may matinding pinsala po talaga, maglalagay ang DepEd ng Learning Continuity Spaces o tinatawag na LCS. Kasi kung may lugar po doon, kung pamatiyak yung tuloy ng pag-aaral, habang isinasagawa ang rehabilitasyon natin, no? Hindi po kasi po Ma'am, tayo po nagpuputol-putol na, ma'am. Doon po tayo sa binabanggit ninyo na gagawa po ng kaparaanan para magkaroon po ng learning spaces. Go ahead po, ma'am, please. Okay, para doon po magkakaroon po tayo ng learning continuity spaces, okay? Doon naman sa mga, pero ang exit po kasi po sa atin, ng ating kalihim, ang sabi po niya, hindi pwedeng bumalik hanggat walang go signal ng ating mga LGU na ang building na yan ay talagang okay na. So other than putting up learning continuity spaces, nagkaroon din tayo ng early recovery efforts. Nagbigay po tayo, naglaan tayo ng mahigit 331 million para sa ating clean up at clearing operations. Nagbigay din tayo ng pondo para sa minor repairs ng classroom. Pagkatapos po nito ay magbibigay din tayo ng quick response fund. In other words, Manong Ted, simula nung naglalumindol ay dumireksyon na agad ang ating mga engineers at iba nating mga tao doon sa site through our DRMM. And therefore, lahat po tinitingnan po nila, pati po yung pagbibigay ng psychological first aid doon sa ating mga, hindi lang mga bata na naka-witness noon, kundi pati sa ating mga guro. Yun po muna ang ginagawa natin ngayon sa Department of Education. Sige, ma'am. We're talking about how many learners ngayon ang wala pong klase at hindi pa sigurado ang kanilang kinabukasan kung kailan magbabalik po ang klase. And how do you, paano pong kaparaanan to make up? Ang gagawin, ang may 4 million po ang apektado po natin, Manong Ted. Laki, no? At saka 156,282 na guro at kawani ng DepEd. Ang gagawin po natin dito, tinitingnan din natin, nag-health assessment din tayo, first aid at referral services muna. Kasi dapat ang tinan muna natin, Manong Ted, ay kaligtasan ng ating mga estudyante po bago sila sasabihin natin na mag-aral na sila ulit. Ngayon, kung po pwede na po silang mag-aral muna sa kanilang mga bahay, meron po tayong ibinibigay na learning activity sheets po muna para mag-continue yung pag-aaral. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa